Magandang umaga sa ating lahat. Muli ay nandito po tayo pang purihin ang Panginoon, magsama-sama. And good morning, by the way, ako po si Pastor Walter at sa aking may bahay, si Attorney Bern po. Good morning, good morning. Welcome po sa Daily Life Sharing, Bible Reading po. Amen. Ang ating pong morning devotion ngayon ay tungkol po sa 2 Corinthians chapters 9 and 10. Amen. Sige po, let's pray first. Father God, marami pong salamat sa ating lahat. Amen. Panginoon, kami po'y patuloy na dumudulog sa iyo sa oras na ito. Nawa, O Lord, kami po'y iyong gabayan at ang lahat na makikinig, Panginoon, hipuin mo po ang aming mga puso. Makita po namin ang kaliwanagan ng iyong salita sa aming mga buhay. Ang layon mo, ang masunod, Panginoon. Ang aming masunod, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa umagang ito, Lord, paunawa mo po sa amin ang mga bagay na nagbibigay ng kabigatan sa amin. Mga bagay na pumipigil sa amin na lalo pa po namin malaman ang iyong kabutihan, ang iyong balakin, ang iyong naisin sa amin pong mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Kayo po ang patuloy na pumatnubay sa amin sa buong programang ito. In the mighty name of Jesus Christ. Amen, amen. Amen and amen. Ayan na sila. Good morning po mga kapatid. Ayan. Good morning mga kapatid. Ayan. Good morning Ate Rose. Sir Good morning Wen. Ate Yogi. I miss you. Good morning Nanay Carol. Ate Judy. Si Ate Judy. Ate Weng. Ating mga new, coordinator ng sila Ate Judy ng B Group Pateros, tsaka si Kuya Carlo. Yan. Sino pa ang isa? Si Paul Christian Fresnido. Uy, si Paul Christian. Wow, ang aga ni Kuya Paul. Magkape muna tayo. Kasi po sa ating mga kaibigan, sa ating mga kasama, Sister Charmaine Joy Arnaiz. Si Kuya Paul ay na-interview natin sa DLS way back, no? Siya po yung taga Paite, Laguna. At napakaganda ng kanilang ministry sa Paite, no? Mga Then si Ate kabataan. Digna from London. Yeah, from Sister London. Weng, taga Pasig. Taga Pasig. Mga taga Pasig. Sila Ate Hello, Yogi. hello. Nakita natin sila Ate Yogi kanina. Andiyan sila. Unang-una siyempre si Ate Yogi. Ha? Nag-share na din. Uy, praise the Lord. Amen. Carl ko. Good morning, Carl. Uy. Good morning. Ate Emerald Pinagaling from na kayo ng Panginoon. London. Yan. Ate Emerald. Praise Marisa Nunez from Batangas. Good morning po, Batangas. Good morning, Ate Kasing. Namimiss kitang pakantahin, Ate Kasing. Kanta ka nga muna. Yun lang. Ate kasi, Yun lang. Ang ating pong babasahin ngayon ay nasa 2 Corinthians chapters 9 at chapter 10. Yan. Babasahin ko po sa NASB version. Ang title po ng chapter 9 ay God Gives Most. This is Amen. about giving actually. Amen. Ito po yung chapter ng Biblia na nakafocus po talaga sa Christian giving Amen. and offering. So verse 1, for it is superfluous for me to write to you about this ministry to the saints. For I know your readiness, for which I boast about you to the Macedonians, namely that Achaia has been prepared since last year, and your zeal has stirred up most of them. But I have sent the brethren in order that our boasting about you may not be made empty in this case, so that I was saying you may be prepared. Amen. Otherwise, if any Macedonians come with me and find you unprepared, we, not to speak of you, will be put to shame by this confidence. So I thought it necessary
to urge the brethren that they would go on ahead to you and arrange beforehand your previously promised bountiful gift, Wow. so that the same would be ready as a bountiful gift and not affected by covetousness. Ito po kasing portion na ito, si Pablo po ang nagsulat nito, no? Pinadala niya po si Titus, yung kanyang spiritual son, para kolektahin yun pong ipinangakong gift or giving ng mga taga-Korinto. Kasi talagang handa na daw po sila sa kanilang pagbibigay at kailangan nilang suportahan ang early churches in Jerusalem. Kaya ang ginawa po ni Pablo ay ipinadala niya ang kanyang spiritual son. Consistently, si Pablo po sa kanyang ministry, hindi po niya directly hinahawakan ang pera na ibinibigay ng mga kapatiran. Kasi para sa kanya ay gusto niyang iparating as a message sa mga kapatiran, sa mga early churches na hindi napupunta sa kanyang kamay. Tama. Hindi hinahawakan ng kanyang kamay ang pagbibigay ng ating mga kapatiran. Direkta itong napupunta sa mga gawain ng church. Amen. And in verse 6, now this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly. And he who sows bountifully will also reap bountifully. Each one must do just as he has purposed in his heart, not grudgingly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. That's verses 7 and 8. Ito po ay isang prinsipyo ng farming. Yung aking asawa ay farmer and nag-aalaga ng mga kahayupan, diba? Kaya pag mas marami ka daw itinanim, ay mas marami ka daw aanihin. Maski sa negosyo, dati nga, ako'y nasa negosyo at hindi ako employed, ang lagi ko iniisip, pag mas marami kang trabaho, maaga ka gumising, maaga ka kumilos, marami kang naikutan, mas marami kang makukuha ang benta, mas marami kang kikitain. Unlike in employment, kahit anong pagod mo ay same lang yung sweldo mo. But the principle of the Bible is, he who sows sparingly, konti ang ibinigay, konti lang din ang aanihin. Amen. And God loves a cheerful giver. Kasi po, yung mga Kristiyano, we are expected to be the most enthusiastic giver of all. Kasi po, alam nyo ba yung origin ng salitang enthusiasm? Entheos, in God. We give because we are in God. Kaya sabi sa verse 8, and God is able to make all grace abound to you, so that, always having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good deed. As it is written, He scattered abroad, He gave to the poor, His righteousness endures forever. Now He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. Amen. You will be enriched in everything for all liberality, which through us is producing thanksgiving to God. For the ministry of this service is not only fully supplying the needs of the saints, but is also overflowing through Amen. many thanksgivings to God. Because of the proof given by this ministry, they will glorify God for your obedience to your confession of the gospel of Christ, and for the liberality of your contribution to them and to all, while they also by prayer on your behalf yearn for you because of the surpassing grace of God in you. Thanks be to God for His indescribable gift. Ituloy ko muna. Sige. Ituloy ko muna sa chapter 10. Chapter 10. Tapos babalikan natin yung chapter 9. 2 Corinthians chapter 10. Paul describes himself. Now I, Paul, myself urge you by the meekness and gentleness of Christ. I who am meek when face to face with you,
but bold toward you Amen. when absent. Mhm. I ask that when I'm present, I need not be bold with confidence, with which I propose to be courageous against some who regard us as if we walked according to the flesh. Amen. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses. We are destroying speculations and every lofty thing raised up against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ, and we are ready to punish all disobedience whenever your obedience is complete. You are looking at things as they are outwardly. If anyone is confident in himself that he is Christ's, let him consider this again within himself, that just as he is Christ's, so also are we. For even if I boast somewhat further about our authority, which the Lord gave for building you up and not for destroying you, I will not be put to shame, for I do not wish to seem as if I would terrify you by my letters. For they say his letters are weighty and strong, but his personal presence is unimpressive, and his speech contemptible. Let such a person consider this, that what we are in word by letters when absent, such persons we are also indeed when present. Yeah. For we are not bold to class or to compare ourselves with some of those who commend themselves, but when they measure themselves by themselves, and comparing themselves with themselves, they are without understanding. But we will not boast beyond our measure, but within the measure of the sphere with God, which God apportioned to us, as a measure to reach even as far as you. For we are not overextending ourselves, as if we did not reach to you, for we were the first to come even as far as you in the gospel of Christ, not boasting beyond our measure, that is in other men's labors, but with a hope that as your faith grows, we will be, within our sphere, enlarged even more by you, so as to preach the gospel even to the regions beyond you, and not to boast in what has been accomplished in the sphere of another. But he who boasts is to boast in the Lord. For it is not he who commends himself that is approved, but he whom the Lord commends. Amen. Amen. Praise God. Praise God. So, anong masasabi natin dyan, mga kapatid, sa ating narinig, no? Sa verse, sa chapter 9, anong masasabi mo sa iyong nabasa aking may bahay? Yung pong Pastor, chapter 9 is about giving. Yeah. And yung chapter 10 naman po is about our spiritual battle. Itong chapter 9 po, Pastor, nakita ko dito. Ito pala yung portion ng Bible na talagang nagpaliwanag talaga ng malalim si Pablo, si Apostle Paul, tungkol sa pagbibigay ng mga kapatiran sa church para sa gawain ng mga simbahan. Hindi lang sa gawain ng church sa Corinto to, Pastor. Yeah. Macedonia. Sa gawain ng mga church sa Jerusalem. Meron pong 4 na principle na binanggit or pinaliwanag si Pablo dito. The first principle is giving is about farming. You reap. Sowing and reaping. You reap what you You sow. sow. So the more you reap, the more you sow. The more you work, the more you gain. Diba? So that's in chapter 9, verse 6. Number 2, giving is about conviction of your heart. Amen. It is not about compulsion. Hindi Yes, tayo pinipilit. Because God loves a cheerful giver. Amen. Sabi nga po ni Pablo, Christians are the most enthusiastic giver in the world. We should be the most enthusiastic giver in the world.
Dapat masaya tayo kapag tayo Amen. ay nagbibigay because we are in Christ. We are in God. Mhm. At ang ibig sabihin po na entheo, Pastor. Entheo. Yeah. Theo. In God. God. Theo Now- means God. Yes po. Number 3 po na principle, giving will never result to poverty. Wala daw pong nagbigay na naghirap. Amen. Wala pong makakapagsabi na binigay ko na lahat-lahat. Wala na akong makain. Wala na akong matirahan. Wala na rin akong kabuhayan. Dahil binigay ko na lahat. Hindi po mangyayari yun kasi ang Panginoon ay very generous to return. Not only to return, actually, naibigay na ng Panginoon bago pa tayo pinagbibigay. Hindi niya tayo pinagbibigay na hindi niya tayo binigyan na. So, because we can never outgive God. So, yung principle na yan, hindi ka maghihirap kapag ka ikaw daw pala ay generous giver and enthusiastic giver. And alam natin yan, Pastor, Amen. sa ating buhay. Amen. We know that very much. Gaano katindi kang magbigay, mas matindi pa ang Panginoon na magbibigay pa muli sa'yo. And number 4, giving causes people to praise God. Amen. Dahil sa ating pagbibigay, may taong nagpapasalamat sa Diyos. So, hindi lang sa pagbibigay sa church. Giving is not just about giving our tithes to the church. It's also about giving to the mga gawain ng Panginoon. It is also about giving to good works. It is also giving to the poor or to the needy or helping to be of service. At may mga taong nakakakilala na ang mga Kristiyano pala ay ganito. Salamat sa Diyos, nagpadala siya ng isang tao na tutulong sa akin, sa aking pangangailangan. Salamat sa Diyos at nagpadala siya ng tao na magsusupply ng aking mga pangangailangan. So that's Yeah. about giving, Pastor. Amen. Praise God. Salamat. No? Talagang, sabi nga, no? Wala nang, anong regalo pa, no? Not jewels, but an honorable wife. Praise the Lord. Amen. So mga kapatid, no? Yung pagbibigay kasi, nabanggit kanina, it's out of your conviction. Pag sinabi natin out of your conviction, may may play o mayroong parte dito ang banal na spirito. No po? We cannot convict ourselves. We can just sabihin natin isiping maigi o maging self-centered, but we cannot convict ourselves. Hindi natin pwedeng parang ganito. Pwede bang pwede bang husgahan ng judge ang sarili niya? Hindi. Okay? Pwede bang husgahan ng isang tao ang kanyang sarili? Hindi. Mayroong mas mataas na gagawa sa kanya para nun. And we have to understand this. No? The same with our understanding with salvation. We cannot save ourselves. The same with doing good things. Alam natin, meron tayong kakayanan, meron tayong talino. Okay po? But it will take a moment or consistent moment of communion to God, humbleness in our spirit, to really understand na na ating mga ginagawa at ating nagagawa, kabutihan, giving, it's the grace of the Lord. Biyaya ito ng Panginoon sa atin kung bakit tayo nakatatayo, kung bakit tayo nakapagbibigay. Kasi marami naman po, at isipin nyo, bakit po maraming mayaman, o maraming may kakayanan magbigay, pero hindi nila kaya magbigay. So it's not about what you have in hands, but what God, made out of your life through turning of your hearts. Meron po talagang napihit sa atin. At ang pagbibigay, nabanggit din po kanina, it should be consistent. It should be enjoyable. It should be, you have to understand the depthness o lalim ng prinsipyo kung ba't ka nagbibigay. Because you know that your Lord will not put you into shame.
No po? Subukan po natin. No po? Kasi maraming mga bagay na tumatakot sa atin. Maraming mga bagay na tayo ay nag-aalala. Tama po ba? Pero ang dahilan po ng salita ng Diyos kung ba't natin ito binabasa sa umaga, and I believe to start your day right is really to commune with God, to pray, to read the Bible. Why? The Bible will learn you how to be more confident, not just in yourself, but you will be coming. Ibig sabihin, mapupunta kayo doon sa estado ng inyong pananampalataya at ng ating buhay na kung saan alam na natin ang ibig sabihin ng faith. Na po, dito kung mapapansin nyo, hindi naman sarili ni Pablo ang kanyang iniintindi. Ang mga mananampalatayang nais maglingkod na taga Macedonia na pinangakuan ng mga taga Achaia. At sinasabi ni Pablo, hoy, parang ganito, no? Sa ating mga term, ipinagmalaki ko na kayo, ha? Sinabi nyo na inihanda nyo na yan. Last year pa. At malaki yan, sabi niya. Oo. Diba? So, anong ibig sabihin bilang isang Kristiyano? Mga kapatid, pag Kristiyano, salita pa lang natin ay band na. Kasunduan na salita pa lang. Formalidad na lang ang pirmahan, ang agreement. Okay? Ulitin ko po. Sa buhay Kristiyano, salita pa lang, band na natin yun. O kasunduan na natin, o covenant natin yun. Okay po? Yung pong formality, yung pong papel ay formalidad na lang. Pero sa puso at sa prinsipyo, nagkakasundo na tayo. Kaya po maraming dito sa susunod na chapter 10, no po. Actually, dito sa chapter 9, marami siyang nilinaw, no? Yung nilinaw ni Pablo, yung kanyang akusasyon sa kanya na siya namumuhay in flesh, na siya namumuhay na ang, in short, yung mga nakukuha at nakukolekta ay ipinamumuhay niya. Pero ano sabi ni Pablo? Ni minsan, alam nyo na hindi ako naging pabigat sa inyo at hindi ako umasa sa inyo. Kasi ang business ni Pablo ay magawa ng tent. No po, yun ang business niya. Kaya nga po mga kapatid, alam nyo, maganda at mahalaga sa isang mananampalataya na tayo po'y may skill. Para kahit saan tayo dali ng Panginoon, ay magagamit nyo po yung skill na yan para magkaroon ng kabuhayan. No po, at ang unang-una dyan ay basically, kailangan meron po tayong tiyaga at meron tayong sipag. Meron po tayong pananampalataya, tiyaga at sipag. No po? So, ang ibig kong sabihin dito, ang pinakikita ni Pablo dito ay, una, yung pangako natin, tutupadin natin. No? Yun ay hindi natin ipinangako sa tao lang, kundi sa Diyos na ating pinananampalatayan. Amen po. At, totoo yun eh. We cannot outgive God. Wala pong hiningi ang Panginoon sa atin na hindi niya pa ibinigay sa atin. Ulitin ko po. Wala pa pong hiningi ang Panginoon sa atin na hindi niya pa ibinigay. Unang-una, if He calls you and asks you to give your life to serve the ministry, hindi naman niya hihingin yan kung alam niya na hindi niya pa naibigay sa iyo ang panibagong buhay. Ano po? Amen? Amen. About giving. Hindi naman niya hindi niya i-demand sa'yo magbigay ng gantong halaga o etong ikapo na ito. Kaya nga nilagay niya ng standard eh. Yan ang maganda sa Panginoon. Okay po. Long before the quality management system principle na pinatutupad natin sa corporate, long before meron na tayong quality management system through Jesus Christ, through the Lord. Even in the time of Noah, okay po, ang standard ay nandyan na. Ang management principles ay nandyan na. Ang structural principles ay nandyan na. Hindi hinayaan ng Panginoon si Noah na basta na lang niyang buuin ang arka. He gave ganto kahaba, ganto kalapad. At just to give you an idea, 3 football court ang haba ng court na ng arka na yun. Saan lalagay ang pinto, anong kahoy yung gagamitin,
Saan ilalagay ang bintana? Saan ilalagay ang pinto? Long before, mga kapatid. Kaya mahalaga, according kay Pablo sa sulat niya, at dito sa pangalawa, dito sa chapter 10, he's talking about gift, spiritual warfare and gifts of the Spirit. Na po, na ang tao, no po, meron talaga tayong may ibinigay po sa atin na mga spiritual gifts. Ang tanong, bakit po minsan ang tao hindi niya maintindihan na meron po siya na spiritual gift? At kung bago ko po simulan dito sa chapter 10, nais ko lamang pong i-wrap up na yung chapter 9. Yung pagbibigay, mga kapatid, ito ay isa sa mga rekisito. At rekisito means requirement. At ito ay isang palatandaan na ang isang tao ay lumalago sa pananampalataya. That this believer is growing in faith. When he is enjoying, or she, or when they are enjoying, no po, the giving. Pag na-enjoy na natin magbigay, offering man yan, tithes man yan, alam natin in our hearts, Lord, I cannot outgive you. Hindi kita kayang lampasan sa mga binigay mo sa akin. Hindi ko kayang tumbasan ang binago mong buhay sa buhay ko. Amen, mga kapatid? If you feel and if you believe in your heart na totoo yung sinasabi natin ngayon, na Lord, hindi ko kayang tumbasan. I cannot outgive you, Lord. Salamat sa ginawa mo sa aking buhay. Declare it to the comment, mga kapatid. Amen. I-declare niyo po sa comment. Ganyan po ang worship. Ganyan po yung pagdideklara sa buhay natin, so that our life shall always be reconfirmed and reaffirmed in front of our Lord. Amen. Na po, na idinideklara mo. And that's power. Na po, that's spiritual authority. Na ikaw na believer, you declare that my Lord is Lord. Amen. Itong ibibigay ko, parte pa lang to. Wala pa tong halaga actually. Tanong ko po, pag ba nagbigay ka, does it add up to the Lordship of the Lord? Hindi. Hindi, Pastor. Pinapakita mo lang na ikaw ay anak ng Diyos. Amen. You Praise the are Lord. heir to the kingdom. Amen. Magandang umaga din sa inyo, ano po, yung mga bagong pasok, ano po. Magandang umaga. Kita niya, nakita ko si Brother Richard, no, aking bayaw. Sila Eva, ano po, sila po ang umaattend sa atin sa gawain sa Bacoor, dyan sa Ciudad de Strike, no, every Saturday po yan, 4 to 5. Ano po, magandang umaga sa inyo dyan. Ano po, sila Nanay Carol, nandiyan na rin po, Evelyn Bue, nandiyan na rin po. Okay, so mga kapatid, yun po ang pagbibigay. Ano po? Ang pagbibigay ay hindi na po siya dapat usapin. Hindi na po siya dapat palaging ipinapaalala sa isang mananampalataya. Amen? Matagal na po tayong nagtiwala, nag-invest sa mundo. Ano po? Siguro, as a farmer's principle, why not sow? Why not magtanim? Why not invest? Ano po? Sa gawain ng Panginoon. Amen? Katulad ni Pedro, no, pag po binasa niyo po dito sa chapter 10, nabasa na po natin kanina, di po ba? Pinaliwanag niya dito, sa chapter 9, pinaliwanag niya dito na ilang beses na akong nahagupit. Ilang beses na akong nakaranas ng shipwreck. 3 beses daw siya nakaranas ng shipwreck. No, sa kanyang pagmimisyon, nasira ang barko. At sabi niya, isang beses ako, naranasan ko ang magdamag at buong araw akong palutang-lutang sa dagat, sabi ni Pablo. Ang buhay mananampalataya, mga kapatid, ang ating kakumpletuhan at ang ating kabuuan ay ang ating Panginoon. Ano po? Ano man ang meron tayo, ano man yung hawak natin, ano man po yung ipinagkaloob sa atin. Yan po ang isa pa, mga kapatid, yan po ang isa pa nating mahalaga na maisalin sa susunod na henerasyon. Our God is a generational God.
Okay? One more insight before we go, no po, sa chapter 10. Mga kapatid, lalo na ang mga kapwa natin magulang, tayo nakapagbibigay, may na-achieve tayo ngayon, meron tayong napatunayan sa ating time. Sabi ni David, sabi niya, I have served the purpose of my generation. Maaaring tayong mga magulang, tayo ay nandun sa tamang daan. Tayo mga magulang, maaaring tinatahak natin yung, nakita na natin yung gustong tahakin ng Panginoon para sa atin. Okay po, ito po ang pinamamani ko sa inyong mga puso. Huwag po tayong masatisfy na tayo'y nakapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Masatisfy po tayo. Huwag po tayong masatisfy na may nagagawa tayo ngayon, bagkos makita natin at maging parte ng ating gagawin na ang susunod nating henerasyon ay makilala ang Diyos na ating pinananampalatayanan. Naalala niyo yung sinabi ni David nung ika-crown na king si Solomon. Sabi niya yan sa 1 Chronicle 28 verse 9. Sabi ni David sa kay Solomon, "For you, my son Solomon, know the God of your father." Kilanlin mo ang Diyos ng iyong mga magulang. Tayo rin po mga kapatid, yung pagbibigay, yung kultura ng isang mananampalataya. Siguro yun po yung gusto kong sabihin. Yung kultura ng isang pagiging mananampalataya ay makita, maipamana natin sa susunod na henerasyon. Ano po yung mga yun? No? Kung mapapansin nyo ngayon, alam niyo po ba yung simpleng pagmamano? Simpleng pagmamano, respect, graciousness, in giving respect and honor to the parents and to the oldies. Huwag niyo pong tanggalin, huwag niyo pong hayaang mawala yan. Kasi alam niyo po, in the psychological aspect, ang pagyuko ay tanda ng kahandaang magpakumbaba. Pero kung tayo mismo, i-adapt natin ang Western culture. Nakita niyo ang nangyari sa West ngayon. Nakita niyo ang nangyari sa Las Vegas ngayon. Nakita niyo ang nangyari sa Los Angeles ngayon. 3 days after nilang imak sa Hollywood ang Diyos, sinunog ang Los Angeles, ang East Coast. Ganyan po yun mga kapatid. You cannot mock God. Panoorin niyo po yung documentary niyan nasa media. Isipin niyo yung host, minak niya talaga si Jesus, si God. After several days lang, sinunog. Ano ngayon? Yung awarding na ginawa nila. How far does it go? Kapag nakikita mo na ang mga kabahayan mong milyon-milyon ang halaga ay sinusunog at kinukuha lang. Kaya nga po mga kapatid, ang pagbibigay ay hindi lang siya pagbibigay. Dahil gusto lang nating magbigay, kasi sabi sa Biblia, hindi po. Ang pagbibigay ay isang paraan din ng pag-hone o pagde-develop ng ating pagkatao bilang mananampalataya, pag-hone o pagde-develop ng ating relationship that, Lord, I want to be faithful to you. Lord, na masaya po ako na nagbibigay ako sa Panginoon. And sometimes, when you give, mga kapatid, ang natitira lang sa'yo eksakto at kung minsan, pwedeng kulang pa. Pero ano sabi ng Panginoon? No po, I poured out my love. Ano mang challenges yan? Sabi sa Romans 5, no po? Sabi sa Romans 5 verses 3 to 5. Minsan tinuturuan din tayong magalak kahit kulang. Magalak kahit may takot. Magalak kahit merong hindi sigurado. Why? Because that is the confidence of the Lord na ibinigay sa atin. Po, ang sabi sa Romans 5 verses 5, dahil ibinuhos na sa atin ang kanyang pagmamahal. Hindi daw po tayo mapapahiya. Ulitin ko, hindi po tayo mapapahiya dahil ibinuhos na ng Panginoon ang kanyang pagmamahal through Jesus Christ. Amen. Kaya siya ipinadala. And this is why, mga kapatid, na po, also David told to Solomon, know the God of your father. Because our God is a generational God. Whatever principles coming from God, we ought to live by it and make sure that the next generation have it. Na andun sa susunod na henerasyon. Ang pagmamahal sa ating Diyos,
ang paggalang sa ating Diyos, ang pagsisilbi sa mga tao na nagsisilbi sa Panginoon. Kasi ito po yun, mga kapatid, hindi po ba? Yun yung gustong gawin ni Pablo eh. Practically, kailangan ng pananalapi ng mga nagtatayo ng churches sa Macedonia. Hindi po yun pang sarili lang. Yun ay para sa gawain. Okay po? So yun po yun, mga kapatid. No po. Yun po yung ating masasabi doon, ano, kung gaano kahalaga. So look, we have to enjoy the principles of giving. No? Amen. Amen? So ngayon, let's go naman dun sa ating chapter 10. Ano po? Pag binasa po natin yung chapter 10, ano po, these are spiritual gifts. Ano po? Sabi po sa chapter 10, no? Spiritual warfare po ito. Ayan. For we walk, Ayan. for though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. Amen. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses. Amen. We are destroying speculations Anong sabi niyo sa chapter 3? and every lofty thing raised up against the knowledge of God. We are taking every thought captive to the obedience of Christ. Amen. Ano yung verse 3? Verse 3. Verse 3. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. Amen. Kinonfirm yan ng ating Panginoon sa Ephesians. Ephesians 6, Pastor. Yeah, Ephesians 6:11. Ayan. Sabi sa Ephesians 6:11, sabi, paano daw natin yan i-warfare? Put on the armor of God. Hindi physical armor. Because we wrestle not against the flesh, but we wrestle against principalities in spirit. Ano po? Bago ka pumunta dyan sa Ephesians 6, Pastor, ano ba yung taking every thought captive? Yan. Napakahalaga po nating Yun yung clincher dyan. i-expand yan kasi ang kaaway po talaga, ang tinatarget talaga ay Mind, nandyan kasi ang ng laban. tao. Mind is part of the soul. Actually, the devil is after your soul. So, And your soul is your mind, your emotion, and your will. But it is your mind that controls your emotion. It is your mind that controls your will. Amen. So, dito talaga yung factory ng anong emosyon ang labanan. reaction mo. Or ito yung factory na anong action ang gagawin mo. Amen. Will, saan mo dadalhin, di ba? Talagang nandito ang labanan sa isip. Mm-hmm. Kaya ang demonyo sa isip din talaga ang target. Yeah. Kaya nga pag may pumasok sa isip mo, sabi ni Pablo, take every thought captive in the obedience to Christ. Okay. Sa common word, mga kapatid, filter. Di ba? Take every thought captive. Hindi mo magagawa yan kung ang iyong kaalaman sa Biblia at iyong pagtingin sa mali at tama ay kulang. Para kang may pansala. Yun yung ibig sabihin. Makakaptive mo yung marurumi kung masasala mo siya ng pino. Kung ang iyong pansala ay pino. Hindi daw po lahat, Pastor, ng pumapasok sa isip ay Nire-retain. ay pinatatambay. May mga thoughts na pumasok, palabasin mo lang. Yeah. Huwag mong Padaanin patambayin mo sa lang. isip mo. Padaanin mo Yung lang. mga, for example, yung mga negative thoughts. Yes, amen. Yung mga may narinig ka o may nagsabi sa iyo. Tapos nakaapekto ang tawag ko diyan, Pastor, cotton. Yung parang kinokoton mo yung mga bagay-bagay na Yeah. hindi mo naman dapat Ina-absorb. i-absorb, diba? Yan. So, wag kang parang kasing lambot ng bulak na lahat na lang nang tumapon sa'yo, inabsorb mo Inabsorb naman. mo. Diba? Eto. Na sinasabihan kang pangit ka, o Ito. mapangit Ito, ka, o tulad kaya... nito. Usaping basura. Okay, Sabi nila, okay. Maganda yan. usaping basura. Paano po yung pastor? Ang sabi po, Kasi karamihan ng thoughts, basura. yes. Our mind is a factory, no? When we accept trash lang din, na po. So, sabi nila, ang chismosa daw po, ayan na, ang aga-aga na nito ang aga naman ni pastor, nagre-rebuke, kwento lang. Pero may patama na rin. Sabi,
ang chismosa daw po o naggagawa ng salita o carrier o talebearer, no? Pangit, no? Sabi sa Biblia yan, eh. No? Ay basura, basurero. Ang chismis daw po o ang kasinungalingan daw po ay basura. Okay po? At ang nagdadala ng kasinungalingan o ng trash ay basurero. Okay? Ito ngayon, makinig. At kung sino naman daw po ang nakikinig sa basurero, yan siya daw po yung magiging tapunan ng basura. Siya ang magiging basurahan. Ayan. Papayag ka ba na ikaw ay pagtatapunan ng trash? Ha? Yan po ang analogy ng pakikipagchismisan. Nagtatapunan lang tayo ng basura. May basura kang dala, tatapon mo sa kanya. Tuwan-tuwa naman siya tanggapin, ano? Ha, talaga? Ha? Ganun talaga nangyari sa kanila? Ha? Pero sharean mo ng salita ng Panginoon, inaanto. Ha? Tutuka-tuka-to. Ito ang ginagawa ng kalaban. At yan po ay nagmumula dun sa appetite. At yung appetite, bakit nabubuo ang appetite? Because of what? Your mind. Pastor, may lagi ding sinasabi si Pastora May tungkol dyan. Yung unlearn to relearn new things, diba? Yan yung i-declutter mo naman yung utak mo. Unlearn to relearn new things. Pag sinabing unlearn, mga kapatid, the old things passed away. Ah. Pag sinabing unlearn, ito yung sinasabi sa Romans 12 verse 2, by the renewing of your mind. Amen. Okay po? Okay, so tuloy. So, unlearn to relearn, parang pag nagde-declutter tayo ng cabinet natin o ng bahay natin. Oh, ayan na. Maraming mga mami, makinig, mga mami. Sa cabinet lang, yung mga damit, diba? Yung cabinet mo, malaki, mahaba. May mga nakasabit-sabit na ganun. May portion sigurado dyan sa sabitan mo na hindi na gumagalaw, inaalikabok na. Ibig sabihin yung mga damit na yon, ipamigay mo na. Yun. Kasi hindi mo na yun nasusuot. Oo. Halimbawa, yung cabinet mo ng mga maraming mga kahon-kahon. May mga kahon dyan na sobrang kapal na ng alikabok, tanggalin mo na yan. Kasi hindi mo na yan namimiss. Amen. Hindi mo na Praise God. ginagamit. Ipamigay mo na yan. So may mga gamit din tayo na kailangan na itapon. Ibasura mo na. Kasi hindi na magagamit nino man. May mga thought ang ating mga isipan na basura. Tanggalin mo na yan. Hindi mo yan kailangan sa buhay Kristiyano. Amen. May mga ugali ka, may mga pag-iisip ka, may mga thought patterns ka na kailangan mo nang baguhin kasi Kristiyano ka na. Amen. Kasi pag hindi mo inalis yun, proven na yan in your past life. Tama. Na pag yan ang thought pattern mo, ay nagiging negative ang iyong pamumuhay. Kaya kung paulit-ulit, di ba, yung sinasabi din palagi ni Pastor Walter, na insanity. Paulit-ulit ka sa gawa mo, alam mo namang kalalabasan nun ay masama. Inuulit mo na naman the same way. Tapos akala mo, bubuti na. Kung paulit-ulit lang ang ginagawa mo, iisa lang ang kalalabasang resulta. And it is insanity to expect a new thing. If you want a new thing to come, unlearn to relearn a new thing. Amen. So, yan yung para maano nyo yung eksakto, no po, yung word na, insanity. Sabi ni Albert Einstein, no po, sabi ni Albert Einstein, okay, insanity is doing things over and over again and expecting different result. Amen? Kaya wag po tayo magtaka kung tayo po'y nag-i-struggle sa giving, nag-i-struggle in giving our trust to the Lord, nag-i-struggle to obey to the Lord, struggling to serve the Lord and His ministry. Mga kapatid, the cycle of defeat ay nandyan lang palagi. Kasi ang kalaban, he will distract you to obey God. Tandaan niya. Kaya yung mga maliliit na bagay, kaya tayo mga magulang, tayo mga mag-asawa, be aware sa mga bagay na pinagtatalunan natin. Hindi nyo na mamalayan, yan ay mga bagay kung bakit ini-slow down kayo ng kalaban. Pinapayagan yung magkaroon ng hold ang kaaway sa atin. Yung pagbibigay, yung pagsaserve, na po.
Anything na hindi nyo kagad masolve mag-asawa o kanyo mag-anak, pray. Kaya mahalaga to eh. Mahalaga po yung ating 24/7. No po? Mahalaga po. Okay? na ating pong nagagawa at nagagampanan. Mahalaga po talaga yung ating communion through prayers and reading the Bible. Amen. Okay po. Ano pa? Yan nga yung offensive. Yan daw po yung offensive weapon, sabi sa Ephesians 6 na sinasabi. Yeah. Because this is a spiritual battle. We have to prepare for battle. Tama. And yung sinabi ni Pastor kanina na Ephesians 6:11 to the following, yan po yung paano tayo makikipaglabanan Tama. dito sa battle na to. So, di ba, pag may battle, merong defenses, merong offenses, di ba? Merong, kumbaga, may mga kalasag, Okay. yung mga Sige. shield, Sige. di ba? Yung mga armor. Yan yung ating preparation, yung defense. At yung offense natin, yun naman yung anong meron ka. Yung sword is the word. Pag sinasabi pong offense, hindi po yan yung nagkakasala ka. Paano ka Ang lalaban? ibig sabihin po dun sa tech context ng sinasabi ni attorney na offense, maging offensive, ikaw yung initiator ng action, no? Nandun ka sa offensive, ikaw ang nag-uupensa, ikaw ang nanunugod, hindi ikaw ang sinusugod ng kaaway. And bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, tandaan niyo po to, bilang mga anak ng Diyos, we have to be on that initiating part. We have to be on that offensive part. Kung ang kalaban work 24 hours a day, we have to do the same at more than that. Tandaan niyo po ito, sa gera. Sa gera, walang nanalo na nakadepensa lang. Basahin natin, Pastor, Sige. Ephesians 6. 11. Ephesians 6 mula 11, mula 10. 10. Finally, be strong in the Lord Amen. and in the strength of His might. Put on, yun yung 11. Yes. Put on the Armor of full God. armor of God. Ito na Amen. po yung mga kalasag. So that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. So yung schemes of the devil, yun yung nilalagay niya sa ating mind. For our struggle is not against the flesh and the blood, Amen. but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the full armor of God so that you will be able to resist in the evil day, and having done everything, to stand firm. Stand firm, therefore, having girded your loins with truth, yun yung belt, and having put on the breastplate of righteousness. Breastplate, nilalagay sa dibdib para makover yung puso. The breastplate of righteousness. And having shod your feet, yung sapatos mo daw, with the preparation of the gospel of peace. And in addition to all, taking up the shield of faith, yung Amen. ating shield, with which you will be able to extinguish the flaming arrows of the evil one. Amen. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, sinabi ni Pastor kanina. With all prayer and petition, pray at all times in the Spirit, and with this in view, be on the alert with all perseverance and petition for all the saints. And pray on my behalf, that Amen. utterances may be given to me in the opening of my mouth, to make known with boldness Amen. the mystery of the gospel. Hallelujah. So ano tong mga defenses and offenses na to Pastor, sa ating spiritual battle? Well, unang-una kasi mga kapatid, ang number one na kailangan nating bantayan para mawala ang hold ng kaaway sa atin o stronghold ng kaaway sa atin is what? Cleansing of our life. Amen. Yan ay ang sin. Kailangan po talaga na we intentionally, in our mind and in our heart, not to deal with it. I mean, huwag tayong makikidaw-daw doon. Pag alam mo, Sa kasalanan. Sa kasalanan. Pag alam mo naman na yan ay, alam na natin yan mga kapatid eh. Alam na natin, but ano sinasabi natin? Hindi, malakas ako. Di ba? Minsan po, alam niyo po, naranasan ko po ito, na maalala ng aking maibahi ito. Umattend po kami ng kasal sa Boracay. Na po. Talagang, yung mga lalaki, yung mga asawa po kami pong mga lalaki, nagkakwentuhan. Siyempre, may mga dala-dala pong asawa. Kami nagkakwentuhan. Ang problema po, yung pinatira namin kasal,
Pagkatapos pala nung seremonya ng kasal, kinumbert siya into a disco house. Sabi ko, paano kaya ako mag-evangelist nito? Ang ingay sa loob. Ang sakit sa lalamunan, pero I go through with it. And praise God, yung asawa ng isang DNR region Okay, direct, nabanggitin yan. oo, basta, ay tumanggap. Ano po? Even tong isang naging kaibigan nating Singaporean na nais mag-donate ng lupa, tumanggap din po yun. Ano po? Pero, hindi po ganun palagi ang sitwasyon, mga kapatid. Pag alam mo naman na yung lugar na yan ay gambling area, hindi ka pwede. Huwag mong ipilit yung sarili mo dyan. For example, sabungan. Nakakita ka ba ng mga sabungero habang nagsisigawan sa loob, may dalang Biblia? Wala. So what I'm trying to say, mga kapatid, huwag nating sabihin, sabi sa Biblia, huwag mong sabihin nakatayo ka ngayon. Hindi mo alam kung bukas nakadapa ka na. So ano ibig sabihin? Guard your heart. Always be on guard, no, to be guided by the Word of God. Yung confidence po natin, yung confidence natin is good as long God is in your heart. Pero pag ang confidence mo ay sinasabi lang natin, hindi ako ano yan. Kristiyano na ako eh. Kapatid, even King David, even King Saul, na po, lahat po sila bumagsak pa rin. Okay po. And, ito po siguro, no, bilang, sa atin, is that spiritual warfare is a principle of preparation. Amen. If you fail to prepare, through what? Through reading the Bible, practicing what you heard, obedience, submission, faithfulness. These are all the preparation. Sabi nga nung isang araw, yung tinuro natin, di po Yan ba? yung put on, Pastor. Aha, put on. Ano po? At kung minsan, bago mag-put on, may kasutilan. Ayaw sumunod, mga kapatid. Ano po? May portion na kapag ikaw ay itinatama, hindi masarap. Tama po yun eh. Sa initial part, sabi, walang nag-e-enjoy. Sabi po yan sa Biblia. Walang Diba, nag-e-enjoy. Pastor, yung breastplate niya, pag kinakabit yun, hinihigpitan Yes. yung mabuti sa likod. Yes. Masakit yun. Masakit yun. Pero, yun ang mag-guard sa yung heart. Amen. Amen. So yun po mga kapatid. Breastplate of righteousness. So sin. Tapos, huwag po tayong papayag out of our comfort not to do what is right. Dahil komportable lang You tayo. have to set it right with God all Ano the po? time. May standard eh. May standard. Okay po? Reject sin. Okay? Live with standard. Ibig sabihin, kahit alam mo mahihirapan ka, kahit alam mo mapapagod ka, kahit alam mo na magbibigay ka, magdo-dole out ka, do it if it's for God. If it's for God. Amen. Hindi walang kalugihan sa Panginoon, mga kapatid. Mm-mm. Wala pong kalugihan sa Panginoon. Wag lang po natin talagang sukatin palagi na, uy, ba't wala pang kapalit? Uy, ba't wala pang ganito? Sabi ni Lord ganito. Faith. Faith. mga Have kapatid. faith. Always have faith. Sabi nga dyan sa put on, that is your shield. Amen. Your shield of faith. Praise God. Yung kalasag mo, diba? Mm. And it is your shield against the arrows of the devil. Mhm. Diba? Kasi titirahin ka talaga ng titirahin Tama. ng demonyo. eh. Yan po yung yan po yung spiritual That's why you have to have warfare. faith. You have to have faith. all the Tingnan niyo time. po ang gera ay in the spirit, di mo yun makikita. Pero bakit ang ginagawa nating pamantayan na tayo pinagpapala palaging sa physical? Warfare nga po sa spirit, mga kapatid eh. Mm. Ang hanapin natin ay yung pagkatibay natin sa spirito at katotohanan. Yun ang hanapin natin, mga kapatid. And the rest will be next. Di ba? Seek ye first, sabi sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God. And what? All these things shall be added. And His And righteousness. His righteousness. Yun po yung sinasabi natin dito na huwag kang papayag na dahil komportable ka lang, susundin mo na. Amen. Okay po? Pero alam mo namang mali. Kasi yun po yung magpapa-stop at magpapabagal at totally i-destruct ka to serve the Lord. Okay Lalo po? na ngayon, Pastor, grabe ng mga nangyayari in the last days, di ba? Talagang hindi lang flaming arrows ito, talagang bomba to, di ba? Parang yung warfare sa Israel, binobomba sila ng hundreds of Amen. missiles
Pero hindi po mapasok yung hundreds of missiles, ilan-ilan lang. Kasi meron silang dome of faith. Hindi na lang shield ngayon. Dome of faith na, Pastor. Kasi nga, missiles na ang labanan. Amen. Nung context nila, Pablo, nung sinulat niya yan, pana lang ang kera, di ba? Pana lang. Kaya arrows of flame of arrows from the evil one. Ngayon, grabe na ang gera ngayon. Missiles na. Kaya kailangan ang shield mo, dome of faith. Yung great faith po talaga ang kailangan natin kapag may mga labanan. Okay. Lalo na sa ating isipan. Amen. Great faith, nabanggit ng aming may bahay. Okay. Great faith requires great obedience. Amen. Okay po, mga kapatid. We want to partake our portion in the kingdom of the Lord. Great faith requires great obedience. Dahil labanan ito, di ba sabi sa mga soldier, Sabihin nga po natin sa ating pong obey comment first, box. di ba? Great faith requires great obedience. Amen. Apa, yan po yung ano na. Yan po Obey yung... first before you complain, sabi sa mga sundalo. O, sabi ng ating mga kapatid dito, no? Mahalata mo na si Pastor Samuel, mga 80s tong ating pastor. Nakalagay, full metal jacket daw. Full metal. Movie yan ng 1980s Napapaghalata. Booking! Nawala yung iba. Nawala. Okay. Ayun. Sabi. Andali, nawala. Basta yun ang sinabi ni Kuya Sam, ni Pastor Samuel. Full metal jacket. Okay po. Si Bayaw, Kuya Richard, sabi naman niya, ano daw, yung sundalo tayo ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Spiritual battle, yan. Full battle gears. Christian sundalo, yan. That's why you have to wear your helmet of salvation. Oo. Sabi sa Ephesians 6 verse 17, yung helmet of salvation lagi nating suot. We are saved. Diba? Tayo ay mga Kristiyano na, kaya wag mong papayagan na pasukin yung utak mo ng mga bala ng kaaway, di ba? Kaya nagsusuot ng helmet, Pastor, di ba? Para hindi di ba ano yung bulletproof yun? Bulletproof Oo. Para hindi babagsakan ng bala yung utak mo. Ano ba yung mga bala ng kaaway, yung mga negative thoughts, yung mga suicidal thoughts, yung mga evil thoughts, yung mga isip na magkakasala ka, halika na, balik ka na sa nightclub, balik ka na sa inuman, balik ka na, namimiss ka na ng mga barkada mo, o kaya namimiss mo na yung mga kasalanan na ginagawa mo dati. Dahil hindi na Amen. Iba na tayo, di ba? Kaya may helmet of salvation. Amen. Ang pamumuhay bilang mga ligtas, bilang mga Amen. anak ng Diyos. Think like an heir of the kingdom. Praise Diba? God. Amen. Act like an heir of the kingdom. Huwag kang umarte na para kang anak ng demonyo. Dapat anak ka ng Diyos. Diba? Amen. Holy Spirit is your sword. The Word of God is your sword. Praying in the Spirit is your weapon. Amen. Ito naman yung mga offensive. Itong helmet, defensive. Okay. Yung mga offensive naman, Pastor, the Ayan, sword ganito. of the Word. Offense. Gusto mo yung offensive, kanina, i-identify natin. Pag sinabi natin offensive, hindi yan yung offensive na kaka-offend ka sa ibang tao. Offensive in terms of battle. Ikaw yung nag-i-initiate ng war. Amen. Okay po? So, ano yung mga example natin ng church natin na ginagawa natin na ikaw ang nag-i-initiate ng war? 24/7. 24/7. Yes. So, warfare. Visitation. Sinasadya nating bisitahin ng mga tao na nangangailangan ng salita. Kape at pandesal. Kape at pandesal. Street preaching is a warfare. Strategic warfare. Hallelujah! Mga kapatid. So, kung mapapansin nyo, yung intentional na pag-gather ng kaibigan mo, it's a warfare. Pag-share sa Discipleship and workplace, leadership. it's a warfare. Handa natin ang mga Spiritual warriors warfare. So, to become grabe. warriors. Congratulations po, mga kapatid. Congratulations. Patuloy tayong humingi ng gabay sa ating Panginoon kasi ginagawa natin to . Pray at all times. We initiate. Pray in the Spirit. And Pray like you've never prayed before dahil grabe po talaga ang labanan. Yung nangyayari sa Los Angeles, Yeah. yung nangyayari sa Hong Kong, yung nangyayari sa London, nangyayari sa Berlin, nangyayari sa Paris, lahat ng mga kaguluhan sa Canada, at dito sa ating bansa, 'di ba?
yung mga kaguluhan sa Kongreso, Ah. mga kaguluhan sa mga pamilya, mga sunog, kaliwat kanan, nawawala ng tahanan, maski naman sa atin. Yung isang araw lang, Pastor, 200 plus ang nawalan ng tahanan na naman dito sa Sapote dahil sa sunog. Talagang maraming labanan. Amen. But we are ambassadors in change, Amen. sabi ni Pablo. Amen. So mga kapatid, know the God of our fathers. We have to. Kailangan po nating umpisang ipanalangin yan. Hindi naman kagad gawa. Panalangin lang natin, ibabad natin sa panalangin ng mga susunod nating salin lahi at susunod na henerasyon ay makilala ang Diyos na pinananampalataya Mga mana natin. nagumpay. Ano po? Amen. At We ang are conquerors. ang unang karakteristik ng matagumpay na sundalo ng Diyos ay napagtagumpayan niya na ang battle sa pagluhod sa kanyang Panginoon. Amen. Amen po. We are more than conquerors. Tuhurin po talaga Amen. natin. Okay po. We have to really Hallelujah. charge in our prayers, mga kapatid. Thank Ano you, po? thank you, Lord. So, Thank you, Lord. Thank you. anything you want to say? Manalangin na tayo, Pastor. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God. Hallelujah, shikarabari, hadi, bari, shikarabari, hadi. Hallelujah. Hallelujah, Yeshua, Yeshua. Father God. Yes, come, Holy Spirit. Father God, salamat Samahan mo po. kami sa araw na ito. Salamat, Lord, sa Salamat, iyong salamat, salita na Panginoon. aming pong pinagsaluhan Thank sa you, umagang ito. Jesus. Thank you, Lord. Salamat po sa Thank bawat you, Father puso God. na iyong hinipo sa umagang ito. Lord, Aba. pakilala po kayo. Bari, hadi, hadi. At kung meron man po Kiri, bari, sa ating kalagitnaan ngayon, mga kapatid, na nais pong makilala pa at tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo sa kanilang mga puso. Hindi ka sigurado na tinanggap mo na si Jesus at ang pangako ng eternal life ay nasa iyo. Pwede po kayo sumabay sa panalangin na ito. Sabayin niyo lamang po ito na ito'y panalangin niyo sa inyong mga puso na kinakausap mo talaga ang ating Panginoong Jesucristo. Come, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Come, Guide Lord us. Jesus. Sige po, Jesus is sabayan Lord. niyo po ito. Jesus is Lord. Panginoong Jesus, sa umagang ito, Sa umagang ito, naunawaan ko po naunawaan ko po na ako'y mahina na ako'y mahina, at hindi ko po makasalanan. kayang Hindi baguhin ang ko aking kayang sarili. baguhin ang aking sarili. Ngunit salamat Ngunit sa iyong salamat, pagmamahal salamat Lord sa iyong at kapatawaran. at kapatawaran. Sa umagang ito, Sa umagang humihingi ito, po ako humihingi po ako ng kapatawaran ng kapatawaran sa lahat ng aking sa nagawang lahat kasalanan. ng aking nagawang kasalanan. Salamat po Salamat po sa kapatawaran. sa At kapatawaran. sa umagang ito, For eternal life. Panginoon, Thank you. we declare, We declare, Ikaw, Jesus, Ikaw, Jesus, ay aking Diyos, ay aking Diyos, Hari, Hari, at tagapagligtas. tagapagligtas. Salamat. Panginoon, salamat po sa buhay na Salamat walang po, hanggan. Diyos, sa buhay na walang hanggan. Naniniwala kami, Thank you, Father God. kaya mo pong baguhin ang aming mga buhay. Yes, kaya Ano mo mang po. sitwasyon ang aming pinapalooban Ano ngayon, mang Panginoon, sitwasyon ng aming kinapapaloob, ito'y temporary lamang. ito'y temporary lang. At alam namin, At alam namin ang iyong kalooban ang iyong kaloob. ang magaganap sa aming mga buhay. Dakila Maraming ka. salamat po. Dakila ka nga po, Diyos. Salamat, Panginoon, salamat, aming pong salamat. dinadalangin Salamat. ang lahat po ng kakapakinig Yes. na ang aming pong mga puso at aming pong mga isip ay muli pong nabuksan, muli pong nakatanggap, Panginoon, ng dagdag na kalakasan Yes, mula sa Lord, iyo. take every thought captive, O God. Hayaan mo po, Turuan mo. Panginoon, na spiritually ay maging matalas ang bawat isa na nandito. Na ang aming pong mga puso ay makinig sa iyong mga salita, makinig, may pandinig, at may kakayanang sumunod, O Lord. Ito po ang aming dalangin sa aming pong buhay, Lord. Marinig at makasunod kami sa iyong pinagagawa sa aming mga buhay. Patuloy po kaming palakasin sa Espiritu at Pagaliin mo po katotohanan. ang mga may sakit, O God. Ang mga may sakit, O Lord. Hallelujah. Palakasin mo po ang Panginoon. mga nanghihina, Panginoon. Yes, Lord. In the mighty name of Increase our Jesus. faith, Lord. Increase our Yes, faith. in Jesus' name. In Jesus' In name. this end times, Lord God, ihanda mo po kami, Panginoon, sa mga labanan, sa Amen. bawat labanan. Yes, Panginoon. Lord. Sa labanan sa aming mga puso, sa aming mga isip, sa labanan sa aming mga katawan, sa labanan sa aming mga
sa kalakasan ng aming pangangatawan, labanan sa aming mga pamilya, sa aming mga anak, sa aming mga magulang, sa aming mga kamag-anak, sa mga kasamahan namin sa trabaho, sa mga kasamahan namin sa komunidad, Panginoon, sa mga kapitbahay namin, sa lahat ng tao na nakakasalamuhan namin sa araw-araw. Yes, Lord. Sa araw na ito, Panginoon, gamitin mo nga po ang bawat isa, Panginoon. Yes, Lord. Teach us utterances, or remind us, Lord God, of your word, Lord God, na salita mo lamang ang lalabas at mamumutawi sa aming mga bibig, Panginoon. At gamitin mo po kami instrumento, Lord, sa lahat na aming mga makakausap upang ma-share namin, Panginoon, ang good news of salvation Amen. sa lahat ng tao na aming makakasalamuhan. Amen. Isipin namin, Panginoon, na ito ang mga huling araw na ito, Panginoon. Marami pa po ang maliligtas, Panginoon. Yes, Lord. Marami pa po ang makakakilala sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos. Salamat, 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 O God. Amen. Salamat na po, Diyos. Panginoon, we bind Yes, all the prayers, Panginoon. Yes, Lord. Ano man po ang mga binikas na panalangin ng Yes. mga aming kasama at mga nakikinig sa iyong programang ito, Panginoon. We bind it Yes. with our faith with you, Lord. Answered prayers. Aming inaasahan, Open Panginoon, doors. na ito'y hawak mo na sa iyong victorious, righteous right hand. Thank you. In the mighty name of Jesus Christ. Everybody say, Amen. Amen and amen, amen. Magandang umaga po muli. Magandang araw po sa inyong lahat. Bukas makita-kita po tayo ulit. Ano po, alas 5 po ulit ng umaga. Ingatan po tayo ng Panginoon. Pagpalain tayo ng Panginoon. God Amen. bless everyone. God bless everyone. Amen and amen.